Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may LRT Line 1 Redemptory Station. Isang hindi magandang balita ang nasagap natin pagpasok pa lang ng 2025. Tungkol ito sa karugtong ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Cavite Extension Project ay magtatayo ng 8 station mula sa Baclaran hanggang sa Niyog, Bacoor, Cavite. Pero dahil sa issue sa right of way, 5 station lang yung naitayo at ngayon ay binuksan na at operational na nga. Ang 3 pang station ay tatayo sa Las Piñas, Zapote at Niyog, Bacoor, Cavite. Hindi na simulan dahil sa issue sa right of way. Ayon pa sa latest update ng Department of Transportation, madidelay pa lalo ang Cavite Extension Project, ang Phase 2 at Phase 3 ng proyektong ito na magtatayo nga ng 3 pang station. So ayan guys, ito pala yung dating Coastal Mall na na-demolish na, pero sa ngayon pala isipan pa rin kung anong project ba talaga ang itatayo dito. Madadaanan natin ito kapag sakay tayo ng LRT Line 1 papunta sa PITX. Napakalawak pala ng area na yan. Anyway, sobrang daming tao nga dito sa PITX. Marami ang sumasakay at bumababa dito. Dito mismo sa loob ng station, inilagay yung hagdanan patawid dun sa kabila. Anyway, balik tayo sa LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ayon pa nga sa latest update ng Department of Transportation, magkakaroon ng redesign at realign sa ruta ng Cavite Extension Project kaya madidelay ang pagtatayo nito. Ibig sabihin na delay na nga dahil sa right of way issue na hindi pa rin na-resolve hanggang sa ngayon. Meron na naman palang isang problema. Ang DPWH ay magtatayo pala ng isang bagong flyover sa dadaanan ng ruta ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kaya naman ayon pa sa Department of Transportation, magkakaroon ng redesign at realign ng ruta. Kaya mas lalong matatagalan ang pagtatayo ng 3 pang station. Andito na tayo sa pinakadulong station, ang Dr. Santos. Para sa mga hindi pa nakapunta dito, ganito pala ang view sa likod ng station.
Anyway, mas lalo pa nga maghihintay ng matagal ang mga commuters na nakatira sa southern part ng Metro Manila dahil sa pagka-delay na pagtatayo ng 3 pang station ng Cavite Extension Project. Yung timeline na sinabi dati ng Department of Transportation, obviously hindi na yun masusunod. Kaya may bago na namang timeline, depende kung gaano nila kabilis na matapos ang realignment at redesign. So ayun guys, nandito na tayo sa baba ng Dr. Santos Station. Maganda, maliwanag at maaliwala sa mga bagong station. Dito naman sa labas, tingnan natin ang terminal. May creek dito malapit sa station, kaya nagtayo dito ng maliit na bridge. Mukhang nasanay na nga ang mga commuters na dito na sumasakay sa pinakadulong station. At ngayon nga ay buhay na buhay na yung lugar na ito. Marami na rin mga PUV, mga TNVS. Marami ng option na pwedeng sakyan dito pagkababa mo ng LRT. Mabuti na lang hindi masyadong bumabaha dito sa creek. Ang mga traditional jeepney at mga modern jeepney dito na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero. Pero malawak pa yung terminal na ito. Kaya pang i-accommodate ang mas marami pang mga PUV. Para sa mga nagtatanong, ayan, meron ditong parking.
So ayan guys, nandito nga yung pinakadulo ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ano kayang mangyayari sa redesign at realignment ng ruta? Ililihis kaya sa ibang lugar? Di ba meron ng depot na itinayo doon sa may Sapote? Ano na mangyayari doon? Marami pa tayong abangan dito sa Cavite Extension Project ng LRT Line 1. Mabuti na lang at inuna na nilang tapusin ang 5 bagong station ng Phase 1 at kahit papano napapakinabangan na ang linyang ito. Marami pa mga vacant na areas dito sa paligid ng station. Pwede pa magtayo dito ng iba't iba pa mga projects. Paglabas mo nga dito ay malapit lang sa SM City Sukat Annex Building. Dapat siguro dire-diretso na lang hanggang Sukat ang LRT Line 1. So ayan guys, makikita nyo naman ganyan kadami ang mga sumasakay dito. Sana ma-resolve na agad ngayong 2025 ang right-of-way issue at matapos na din ang realignment at redesign. Baka naman pwedeng ang DPWH na lang yung mag-adjust habang hindi pa naman naitatayo ang bagong flyover. Mas importante ang LRT Line 1 Cavite Extension dahil ito ay isang mass transportation. Anyway, abangan na lang natin ang latest na update sa Cavite Extension Project sa mga susunod na buwan.
Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.